my soul. With my soul, it is well, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trial should come, let this blessed assurance control that Christ shall resound, and my help is His dead, and has shed His own blood for my soul. It is well, It is with well my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, know the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is there to the cross, and I perish no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well, It is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, has the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. with my soul. It is well, it is well with my soul.
Jesus, ikaw nga mahalagan ko, adlaw-adlaw. Kinahanglan ko ikaw sa tanang panahon, panalangin ikaw ang giuhan. Pabiling ka na ko, Ginoo ko, panulay mawala kung nakakinahanglan ko ikaw sa tanang panahon, panalangin ikaw ang giuhan. Kinahanglan ako, ikaw Kristo, ug ang sugo nimo nga maayo, o malalaban ko, putliyon mo ang kinabuhi ko, hingpiton mo. Kinahanglan ko ikaw sa tanang panahon, panalangin ikaw ang
Daman namin ini siya siguro nga microphone. Sa hindi pa, akon kamo pangabayon sa pagduko sa inyo mga ulo, mga muyo kita, kamo nga nagapamati sa aton nga transistor radio, sa inyo nga FM radio, palihog, upod kamo sa amon, mga muyo kita karon nga gabi. Amay nga balaan, amon ikaw ginapasalamatan Ginoo sa sini nga pinasahi nga gabi, nga imo ginhatag sa amon mga kinabuhi, nga makahimo naman kami sa pagpamati sa imo mga pulong, nga sa diin amo gid ang magahatag sa amon sang kinabuhi, magahatag sa amon sang paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Nagahangyo ako, Amahan, nga ipadala nimo ang imo balaan nga manugtunda diri sa Sangi Barangay Gymnasium nga magaproteksyon sa tagsa-tagsa sa amon. Ihatag ang kaalam, ihatag ang pagsabot, ang paghangop sa tagsa-tagsa nga nagapaminaw karon sa radio, nga sa diin ila mahangpan, ila masabtan ang imo mga pulong. Gamita ako nga imo instrumento sa pagpaathag sang kamatuoran karon nga gabi. Patawara kami sa amon mga sala, bangod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So daw, daghan-daghan ang ako nakita nga wala kagabi. Isa ko no ang karon ng Giyod na kaanhi. Oh, praise the Lord. Salamat. Welcome sa aton nga pagtuon, no? Salamat. Og ako sa gitimbaya, ako nakita nga first time niya ang ato nga principal, ang ato nga manager, naga-manage ang ato nga principal sa Adventist Academy sa Bulacau, Talisay, Cebu, ang better half, ang asawa sa ato nga pinalangga nga district pastor, si Pastor Efren Ortiga. Si Ma'am Ortiga, Ma'am, would you please tindog? Mao ni ang asawa ni Pastor Efren. Okay. O sa tugan natong tunan, the fallen angels that roll the planet Earth. So karon nga gabi, a sort of review sa aton gindiscuss kagabi. Ano to gani ang aton nga title sa aton gindiscuss kagabi? Be, ano ang title sa aton gindiscuss kagabi? Sino ang mag-isa kamot, be? Sabat? Sino ang magsabat? Sino ang mutubag? Unsay title nga atong gindiscuss gabi? Na ako'y prize ninyo. Be, ba, pila ni ako makutan? Uy! Be? Be ka no, sige. Kinsay mo tubag. Bi isa na yon. Dali sa tunga. Sige. Panglod o pamasahe. Walay mo tubag. Unsa to gani ang title sa atong gitun-an kagabi. Dali. Oh. Dali. Kinsa gani imong pangalan? Joanna. Asa itubag nimo, Sister Joanna? Fundamental of Christianity. Wow, tinuod dili. Anya na. Sakto dili. Oh, Sister Joanna, come. Receive your prize. Okay, thank you. Pila gani ka punto ang atong gitun-an kagabi? Pila ka importante nga punto na ay tulo. Diba? Ang katapusan nga punto, unsa gani ito magigsuonan? Ang katapusan nga akong gisgutan kagabi. Be, another be. Unsa gani ito? Uy, kagapon, be. Be, another. Unsa tong ikatulo? Ang number 1, the essence of Christianity. Second, the foundation or fundamentals of Christianity. Then the third, ano sa to?
Letter C. Nalimot sila. Ako na lang isulod balik sa akong bulsa, oy. Kinsay makatubag? The essence, the fundamentals, or the foundations of Christianity. Then, the third one is wala, nalimot. Inyo ginang hinumduman. Kay importante kaayo na sa ato nga pagtuon. Pastor Lord, pwede ko makuha akong Bible, Pastor, sa akong bag? Kay lisod man na, magsulti, tas pulong sa Ginoo, nga wagid mo'y makita nga Bible, no? Lisod kaayo. Anyone nga mutubag, come here. Believe ko. Kini ka nag-take note ka, wala. Memorize ni mo? Kinsa imong ngalan? Miko. O sa itubag ni mo, Mick? Challenge of Christianity. Sakto nili. Tumpak, insakto, the challenge of Christianity. Ang hagit, kung sa Ilonggo pa, ang hangkat sa pagkakristohanon. Ano ganing hangkat? Unsay hagit sa pagkakristohanon is obedience. Pagkamatinumanon sa Ginoo is the challenge of Christianity. So karong gabi, mao ka na ang tulok ka mga importante nga punto nga atong gi-cover kagabi sa atong pagtuon about the fundamentals of Christianity. So karon gabi, atong tun-an fallen angels that ruled the planet Earth. Fallen angels. Karon, we would like to start sa atong study. Mutuo ba mo makaigsonan nga ang kalibutan nga atong gipuy-an karon? Labi ka makasasamok o makadisturbo sa atong hunahuna. Nga na madisturbo man, a kind of world that we live in today is so disturbing. Why it is so disturbing? Because of what? Maminaw ka sa radio, mutanaw ka sa TV, mubasa ka sa newspaper, imo makita, imo madunggan ang klase-klase nga mga krimen. Patay, kawat, rape, drug, corruptions. Kung inyong i-picture ang atong kalibutan, unsay madrawing niyo? Pananglitan tagaan ako kamo og lapis or ballpen og papel. I-drawing kuno ninyo ang atong kalibutan, niini nga description gitawag crime and immorality. Mga krimen, immoralidad. Unsa ni mga immoralidad? Kalaswahan. Ang lawas sa babae, ipakita hubo. Ang mga lalaki, mo ni gitawag immoralidad. Wala na immoral ang tao. Ikaduha, wars and famines, gutom, mga gubot, gira, mao ni hinungdan nga ang atong nasod naapektuhan ng ekonomiya tungod sa padayon nga gira sa Russia o Ukraine. Then sunod, natural and man-made calamities na ay linog, na ay baha, di masabtan ang kalibutan. Then diseases, mga sakit, and pestilences, mga kamatay. I-drawing kuno kini sa usa ka papel, kini nga descriptions nga akong gisulti kaninyo, unsay inyong mahimo nga hulagway sa kalibutan? Malipayon ang kalibutan o magulanon? Luoy kayo ang kalibutan. Mauna ni ang kalibutan nga imo og akong gipuy-an. Ganiha nagmonitor na sad ko, musaka na sad ang fuel. Ang diesel 1 Gs. Ang gasolina. Mahal gani ang diesel 0.20 centavos lang. Pero musaka, gasaka, ako kamusultihan. Kung musaka pagyud ni moabot pagyud ni 80, 90 ang kilo sa bugas, moabot na ni 100. Mo ni gitawag ripple effect. Pila ka ninyo nangandoy nga inyong sweldo mo taas? Diba no? Nindot kay paminawon nga ang nagtrabaho, patasan sila og sweldo, but I would like to tell you, dili ka malipay nga taas na imong sweldo
Kay once mo taas ang imong sweldo, patas ansad ang mga palaliton. Abi ninyo, kinsa mo'y madihado, maapektuhan, kadtong way trabaho. Kaya nga naman, wala pa sila'y trabaho, wala pa sila'y income, ning taas pang mga palaliton, unsa may ilang ipalit. Luoy kaayo. And I would like to tell you, nga dili kini mao ang hulagway sa kalibutan, nga gihuna-huna sa atong Ginoo sa diha pag-umol, pagtuga sa kalibutan. Busa giingon dinhi sa Henesis 1, versikulo 31. Sa balaang kasulatan, sa una nga libro niini nga nag-ingon, God saw that everything that He has created was very good. Nakita sa Ginoo ang tanan nga mga gibuhat niya niining kalibutan na ug maayo gayud kaayo. Mangutana ko ninyo, kung maayo kaayo ang gibuhat sa Ginoo, naapil ba mga kaigsuonan ang kriminal nga mga buluhaton sa kalibutan? Ang pagpatay, ang pag-rape, ang pagpangawat? Naapil ba? Naapil ba igsuon ang linog, ang baha? Naapil ba magigsuonan ang mga sakit, ang kamatay? Naapil ba ang COVID-19? Naapil ba ang cancer? Wala. Tungod kay ang description sa Ginoo, it was very, very good. Ang kinaiya sa Ginoo, giconsidered siya that He is a God of love. Kung ang tao gani naa siya'y gugma, dili siya maka-afford nga muhimo siya og dautan sa iyang isig katao. Pero kung ang tao wala siya'y gugma, wala siya'y pagbati sa isig katao, muhimo siya og dautan niini. Karong gabi ako kamusultihan nga ang Dios ang iyang kinaiya gugma. Dili niya gusto nga ikaw ug ako maunsa man makaangkon sa kasakitan. Ugma sa buntag, sulayin ninyo, pagmata ninyo makigsuonan. Tungkaaw kamo sa inyong bintana, gawas kamo sa inyong Pinoyanan, tanawan ninyo ang mga kabulakan. Tanawan ninyo ang mga mananap. Tanawan ninyo inyong palibot. Nagasulti sila mahitungod sa gugma sa Ginoo. Nagapadayag sila nga adunay Ginoo nining kalibutan, Ginoo nga nagapalangga kanimo, Ginoo nga nagasuportar sa imong panginahanglan, Ginoo nga nakasabot sa imong pagbati, Ginoo nga magahila kauban sa imong paghilak. Mauna ang atong Ginoo. Bat ang pangutana karong gabi, unsa may hinungdan aning tanan? Nganong naa may kalisod sa kalibutan? Nganong naay patay, naay rape, naay kawat, nganong naay pagpinusilay, naay gera, naay magkalamidad, nganong naa may balatian, unsay hinungdan aning tanan. Mga higala, mga kauturan, tungod aning tawhana, should I say, tungod aning gitawag human or being. Actually, he is not an ordinary human being. Ang iyang pangalan si Lucifer. Before siya gitawag the devil. Akong ipakilala kaninyo. Hinaot mga igsoon. Naaman ni sila karon tapad nato. Naminaw sad ni sila. But I would like to tell you, God commissioned us. Ang Ginoo nagsugo kanamo nga isulti ang kamatuoran. Walay lain ang kamatuoran lang gyud gikan sa balaang kasulatan mahitungod kung kinsa si Lucifer o kinsa ang mga manulunda nga nagkuyog kaniya gikan sa langit nga gihulog dinhi sa yuta. Nakadungog na mo ani. Pero ako kamong istoryahan, dili man gyud detalyado
Apan gusto na ko ibutang sa inyong hunahuna nga maudi ay ni ang gisulti sa balaang kasulatan. Busa atong sugdan. Sa wala pa gihulog si Lucifer, giconsidered siya makaigsunan nga very intelligent, very smart angel in heaven, occupying a position, a very prestigious position in heaven as right hand of God, as a choir director. Di basta-basta si Lucifer. Choir director, sinaligan sa Ginoo. Alam kaayo, smart kaayo. Si Lucifer, ang iyang pangalan, usa siya ka manulunda sa langit. Giingon dinhi sa Pinadayag 12, versikulo 9, gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin, nga ginganlag yawa o Satanas, nga mao'y naglimbong sa tibuok kalibutan. Gilambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Meaning to say, pila kaninyo ang mutuo sa Biblia, isa inyong kamot palihog. Praise the Lord. You believe the Bible. Karon ang Biblia nag-ingon, asa si Lucifer gilambog sa babaw, diri sila yuta. Asa ang yuta? Nia ang imo og akong gipuy-an, nia si Lucifer kauban sa mga manulunda nga gihulog gikan sa Ginoo. Wala sila, dili sila mamatay, maigsoon gikan sa pagkalambog nila, pagkahulog nila, nia sila karon diri kauban nato. Take note about that. Karon, ang sala, nagsugod gikan sa yawa, gikan kang Lucifer. Busa nagingon ang Juan 3, versikulo 8, ang nagabuhat sa sala, iya sa yawa. Unsa man ang sala? Unsay kahulugan sa sala? Sin is the disobedience against the what? The laws of the land or the authority. But the Bible plainly, ang Biblia, klarong naghatag ka na unang Juan 3:8 nga nag-ingon, whosoever committed sin transgresseth the law. Kung kinsa man ang nakahimo og sala, nakalapas sa balaod sa Dios. Pila gani ka balaod ang gihatag sa Ginoo? Dili usa ka libo, dili usa ka gatos, pulo lang gyud ka balaod nga atong sundon, nga kung atong lapason nakasala kita sa tubangan sa Dios. Busa giingon dinhi, kay ang yawa nagpakasala sukad sa sinugdan. Tungod niini nga katuyuan gipadayag ang anak sa Dios aron sa paglaglag sa mga buhat sa yawa. Unsay gihimo sa yawa nga nakasala siya? Naglapas siya sa unsa man balaod sa Ginoo. Asa nga balaod? Unsay balaod sa Ginoo? Didto sa langit adunay balaod ang Dios. Maunay challenge sa Kristohanon. Hagit sa Kristohanon, hagit sa yawa, kay wa siya nagtuo sa Ginoo, wa siya nagtuman, naglapas siya. Mausad ang mga Kristohanon karon din sa Pilipinas, nagpailala nga Kristohanon, pero wala magtuman sa ngalan lang sila nga Kristohanon. Pila gani ka porsyento mga kaigsonan ang Kristohanon matod pa sa Christian sister nga nagkauban sila sakay sa Muslim o Christian sa eroplano. Ingon sa Christian sister, oh my brother Muslim, ang Christianity sa Pilipinas, 90% yun ang Kristohanon, 10% lang ang dili Kristohanon. O sa ganing ingon sa Muslim, my sister Christian, dili lang yun ka, masuko na ako ha? Pero sultihan ta ka, kung 90% ang Kristohanon sa Pilipinas, nganong daghan man ang kawatan, daghan man ang rapist, daghan man ang mga kriminal, daghan man ang durugista. Ngano kung 90%, ingon sa Muslim, sorry my sister Christian, dili 90% ang Kristohanon sa Pilipinas nga tinuod. Pulo ragyod ka porsyento ang tinuod nga Christian sa Philippines, and 90% are not true Christians.
Moto nang utana ko gabi sa inyo, asa man kamo na belong? Sa 90 or sa 10? Ako kamusultihan, sa pagbalik sa Ginoo. Dili mo ingon ang Ginoo. 5 lang kadalag ko nga religions or 4 biggest religions in the world. Ang ika-5, nabilong siya sa others, minimal. But the 4 biggest religions, number 1, Muslim. Number 2, Buddhist. Number 3, Hindus. And number 4, Christians. Dili mo ingon na Ginoo siyang pagbalik. Ikaw kay Muslim ka, dili ka sa akong nga tuo. Ikaw kay Christian ka, dili ka sa akong nga tuo. Ikaw kay dili ka sa akong wala. No. Sa pagbalik sa Ginoo, duha na lang ka grupo sa tao iyang pagabalikan. Dili na siya moingon kay ikaw nga o sa imong ngalan sa imong pundok, dili ka sa akong nga tuo, ikaw nga pundok, dili ka sa akong wala na. Nag-ingon ang Ginoo, pagabalikan nako ang mga matarong diri sa tuo nako, ang mga dautan diri sa akong wala. Mga higala, mga igsonan, akong klaruhon sa inyo. Duha lang gyud kagahom ang atong gisunod. Duha lang ang atong gialagad. Ang Dios ug ang Yawa. Ang pangutana, nganong daghan tinuuhan sa Pilipinas? Nganong daghan nagawali, nagapadayag sa pulong sa Ginoo? Unyang uban, nagaaway pa gyud sila kay gusto nila kuhaon ang membro sa usa, kuhaon ang membro sa usa. Ngano man na, mga igsoon? Ang tubag nga na, tungod kay ang Yawa ani adinhi sa kalibutan naning kamot sa pagsamok sa imong hunahuna aron nga ikaw dili maluwas sa pagbalik sa Ginoo. Padayon nga nag-ingon ang Juan 8:44. Kay kaniya walay kamatuoran. Kinsa man ning kaniya? Si Lucifer, si Satanas, ang dragon, walay kamatuoran kaniya. Giingon sa Biblia, kung siya magapamulong sa bakak, magasulti siya sa iyang kaugalingon, kay siya bakakon o saman, amahan sa mga bakak. Si Lucifer bakakon. Si Lucifer, father of all liars. Mga igsoon, timanin ninyo na. Karon, akong dadon sa inyong hunahuna, nga naman nga si Lucifer, nakahimo og sala atubangan sa Dios. Lucifer. Giingon sa libro sa Isaias, Kapitulo 14, mga versikulo 12 o 13, ang Biblia, nagpadayag karong gabi. Atong tunan o basahon, o sa giingon sa Biblia, nagingon siya, naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason. You know, the meaning of the name of Lucifer is son of the morning. Nindot kayo ang meaning kahulugan ba? Kabugason. Dili na dautan ang ngalan nga Lucifer, magigsunan. Beautiful kayo ang ngalan nga Lucifer dito sa heaven. Because kung makadungog ka sa ngalan nga Lucifer, that is a very smart guy. That is a very intelligent guy. Possesses something very powerful. That is Lucifer. So kung pila ka rin nyo ang nagmabdos karon, kung lalaki inyong bata, pwede sad ngalanan nyo Lucifer good. Diba? Inyong ngalanan nyo bata, Lucifer. Why? Because that is intelligent. That is smart. Pero wag yung ko kadungog, ganay ngalan nga Lucifer. Kaya nahadlok yun sila. O ngalanan ni Lucifer, kay Satanas mo na. Diba no? So giingon din anak sa kabuntagon, naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod. Tiyaw ni mo na. Padayon nga nagingon, og ikaw mo ingon, miingon diha sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios, og ako magalingkod sa bukid nga tigumanan, og kinatumyang mga dapit sa amihan. Si Lucifer, naana siyang kasing-kasing nga gusto siya magigsunan, mahisama sa Dios, gusto siya mutukod siyang kaugalingon nga gingharian, nga naman. Kung basaho nato ni, di ta makasabot. But I would like, igsoon, dinhita, mo preview tagamay, mo balik tagamay.
sa background ngano man nga mauning nahitabo. Muna pangutana. Dili kini isulti ni Lucifer, ginarbuso nga sulti, tukuro na ko ang akong giharian. Ituboy ko nga kung walay hinungdan. Ang hinungdan maigsoon mao ni ay. Matod pa sa balaang kasulatan, sa diha nagplano ang Dios nga Amahan, Dios nga Anak, o ang Dios nga Espiritu, nga magatuga sila og tawo, nagpaabot si Lucifer nga i-appeal siya sa plano sa pagtuga sa tao. Kisa ganing tugahon? Si Adan. Karon pagplano na sa Ginoo nga mubuhat na kang Adan, wa man siya gi-appeal. Dito na magigsuunan ang iyang garbo na tandog. Kay nga naman, iyang gihuna-huna, pride ko, intelligent ko, niya kung sa mga plano nila, ilang i-repair sa ako, kay para ako i-communate sa mga angels, karon mo plano sila pagbuhat sa tao, wala ko nila apila, unfair kayo. Dito na siya, ano sabi, kabalo ka mo sa game ni Lucifer? Gabi, nag-mention ako Marites, no? Dili ko mo gusto unta mo gamit sa ngalan nga Marites. Dili lang ko paisa sa inyo nga kisa di may Marites and so on. Pero ako na lang ng sakyan. Because that is very common and that is very popular. Para makasabot pa ta pag-ayaw. Mutuo ba mo mga igsoon nga ang Marites diri nag-originate sa yuta? Ang Marites was originated in heaven and the first Marites si Lucifer. Dito na naghambi na siya og kasakit. Kaya wala siya gi-appeal sa plano sa pagtuga kang Adan. Iyang gitawag ang mga anghel nga suod kaayo niya. Iyang gitawag, dali ragod. Unsa man Lucifer? Wala ba ka makamatikod? Unsa man? Nagplano ang Diyos nga Amahan, Diyos Anak o Espiritu, nga mutuga sila og tao, wa gyud ko nila gilambigit. Wa gyud ko nila giapil sa ilahang mga plano. Mao ba Lucifer? Luoy day kay kuno di ba gisaligan mi gyud kanila kung sa ilang mga plano ilag gyud kang konsultahon. Wa gyud kanila giapil, wa gyud ko nila giapil. Ato-ato ra niya ilag panugilon ha. Paglakaw sa anghel, na tinuod no. Ato-ato ra ni Maria ay nagpanugilon ingon ni Lucifer ba? Mutuga kuno og tawo ang Dios unya wala sa giapil. Luoy kayo siya, ya bitaw no. Kuan man ang Lucifer. Ya ato na po dito. Hangtod nga hinay nakadani si Lucifer og 1/3 of the populations sa angheles sa langit. Tagaan ako kamo makaigsunan og gulobug-at nga leksyon ha. Makaigsunan ako sa iglesia ni Adinhi. Salamat kaniya kamo. Ako kamong gidapit to attend because this is at the same time a revival and a reminders to all of us. Makadungog gani kamo og istorya, makadungog gani kamo og tabi. Please do not be one-sided. Do not jump into a conclusions in your mind. Nga imo na siya gibindicate, imo na siya gihukman, nga dautan na siya, kay mo na istorya nga imo nadunggan. Palihog, i-process ninyo, please. Makadungog gani mo istorya nga nagtabi sa inyo, kanang kwan ba? Nga atong silingan ba? Wa kakamatikod? Ning dako na iyang tiyan. Wa kag kakamatikod? Ning dako iyang tiyan, gaduda ko ba nga 4 months na na? Mao ba? Tinuod no? Ingon po ka nga, atong silingan ba? Giingnan ko ni Kwan. Ato na niya, nga, ning dako iyang tiyan. Wa ka kamatikod? Tuod. Luoy kayo! Wa ninyo gisuta kung tinuod ba ang gitabi sa imo og dili. Mga pangulo sa iglesia, mga membro sa iglesia, atong district pastor, atong mga pangulo sa Central Visayan Conference, mo taho gani og istorya against sa atong mga pangulo, mo tuo dayon ta without verifying if it is true or not. May usa ka manulunda
nga kada Sabado simba sa Seventh-day Adventist, simbahan sa Adventista kada Sabado. Nahibulong ang mga kaigsuonan nga kada Sabado kining bayhana mulingkod yun siya dito dapit duol sa simbahan. Namatikdan siya pila naman ni kabisis nga niag yun ning bayhana. Kabalo ka mo mga kaigsuonan? Gipadulaan siya gingnan, ma'am, nakamatikod mi ba? Orag pila rin yung kabisis nga galingkod ka dinhi. Ma'am, sulod ta, ma'am, kay init ba? Basig maabugan ka o maulanan ka. Nya, okay, dinhi lang ko. Okay na ko diri. Ma'am, sister, okay na ko dinhi. Makadungog raman ko sa inyong awit. Makadungog ra ko. Ingon siya, nganong naamagyog ka diri, ma'am, kada Sabado? Ingon siya, abinimo, kada Sabado, muadtog yung ko dinhi, kay gusto ko makadungog sa inyong mga heavenly songs. Langitnon nga awit. Uy! Ingon sa igsoon nga Adventista, ma'am, ngano naka-mention man ka heavenly, langit nun nga awit, heavenly songs, heavenly musics? Ingon niya, padayon kamo simba, kay kanang inyong pagsimba, tinuod na. Ingon sa babae, tinuod na ang inyong pagsimba, padayon kamo. Abi ninyo, hangtod karon, nagahandom pagyud kami nga pasayluhon kami sa Ginoo, tagaan kami og another chance nga kaming pasayluhon kay gimingaw na kami sa langit, gimingaw na kami sa among awit didto sa langit. Nindot kaayo ang langit. Katudi ay sa igsoon, fallen angels nga nagmahay, nga nagkampi siya kay Lucifer. Kay siguro, wala siya mag-verify sa side sa Ginoo, naminaw lang siya dritso sa side ni Lucifer. Please, makadungog gani mong istorya, do not be one-sided. Do not close your ears, but rather exhaust the possibility to know more about the side of other person, rather than jumping into conclusions, then mahimo na ka nga vindictive sa usa ka tawo. Ingon sa angels, until karon, nagahandom pagyud kami, nga pasayluhon kami sa Ginoo, kay ang langit maanindot kaayo. Wow. Busa mga igsonan, nag-ingon, the war in heaven between Michael and Satan. Tungod sa pag-rebuildi ni Lucifer, adunay dakong gubot dito sa langit. And I would like to tell you, nag-ingon din higsoon sa Revelation 12 verse 7, og dihay usa kagubat sa langit, si Miguel og ang iyang mga manulunda, miasdang sa pagpakigubat sa dragon, og pagpakigubat usab nagpakigubat usab ang dragon o ang iyang mga manulunda. So there were, ang unang gubat, dili din sa yuta. Dito sa langit, ang unang gubat, gihimo. Nakigubat ang Ginoo, mag-igsunan, sa iyang binuhat. Nganong dili na lang sa Ginoo, patyon si Lucifer o ang mga manulunda, posible ba nga pwede patyon si Ginoo, pwede patyon si Ginoo. Right there and then, just a click of a finger, mga matay sila. Ba't mga igsunan, wala gihimo sa Ginoo nga gipatay si Lucifer, gipatay ang mga manulunda. Kay ang uban nga mga manulunda nga wala igsuon makabalo kung unsa gyud ang tinuod nga lintunganay, basin mag-question sila sa credibility o mag-question sila sa pamaagi sa Ginoo nganong gipatay niya si Lucifer o ang mga manulunda. That is why, the very reason nga gihulog si Lucifer o ang mga manulunda nga niya karon sa yuta aron sila makaigsunan gitagaan kita nga mga tao gitagaan higayon nga makahibalo sa kamatuoran. Actually si Lucifer o ang iyang mga manulunda wala nay paglaom sa kaluwasan. Ang kaluwasan para na lang kanimo o kanako mga kaigsunan. Busa, praise the Lord, ganiya kamo dinhi, kamo nga naminaw sa radio, ang kaluwasan para kanimo, dili na para kang Lucifer o sa iyang mga manulunda nga gihulog dinhi sa yuta. This is the good news. The salvation is for all of us. Ang kaluwasan para kanatong tanan, karon magkaigsuonan. So gusto ba kamo igsuon, maminaw sa istorya?
Na ako istorya ninyo. Na-assign ko sa Siquijor. Pila kayo nakaadto sa Siquijor? Siquijor Island. One of the famous islands in the Philippines. Second largest income sa dollar kay kasagaran sa nagpuyo sa Siquijor, mga dollar earners. Ang Siquijor, gi-consider siya a mystical island. Isla, makigsunan nga naa din ha, kunuhay, giingon nila, gusto ka makaangkon sa barang o hiwit, mo na, very known. No? May pusyon pa. Gusto ka igsoon nga mamana og sa ay baligya sila dito panahon sa Biyernes Santo galuto gid sila makigsuonan sa ilahang mga chemical. Pero igsoon, I was there many times, pila ka tuig pagkanindot sa Siquijor. Nindot kaayo ang isla sa Siquijor. Yes, I believe that there was a fallen angel, pero wala ko igsoon ka-encounter nga mauni, but to tell you, to verify the story, may usa ka Adventista dito sa Larina, nagtrabaho sa DPWH. Usa siya ka-engineer, nga Adventista, may balay siya sa Larina, nag-asoy siya namo, nag-istorya siya, kabahin sa fallen angels. You know, the story goes like this. Ingon niya, may punuan sa dako, may punuan nga lumboy nga nagtubo sa iyang balay, gadako ang punuan sa lumboy. Unya, delikado ang lumboy, nga basan matumba, diha gid siyang balay, ang iyang balay, maguba. So naka-decide siya, nga iyahang ipaputol, ipagabas ang punuan sa lumboy. So nagkontak siya og gabasiro, manugsinso. In short, abot ang manugsinso, pag abot, ingon niya, engineer, asa mang tag-unon. Kini dong, mo ni ang lumboy, niyagod sa ako nga puno sa ako nga balay. Sige engineer, gipreparar ang sinso. To make the story short, pag-andar, ito sa punuan, ang sinso na nga-andar, palong. Uy, andar na po, palong. Ikaturo, palong. Ingon na ang gabasero, engineer, kiniimuan, punuan sa lumboy ba? Tawaan eh. You know what is tawaan? Na ay nagpuyo, nga dili ingon nato. Hangyo sila engineer, nga manaog sila, kaya kung dili sila mubiya sa punuan, dili kita makaputol sa lumboy. Lakaw na ang gabasero, paglakaw sa gabasero, ingon dahil si engineer, kay balo ko nga naamo dahil sa babaw, na ibakanti nga kwarto sa akong balay, pamalhin mo. Pamalhin mo. So in short, pagka the following day, na ay motor nga hunong sa biranda, wa siya nakakita. Unya iyang balay, iyang bata nagtulog sa kwarto dito sa iyang balay, kalit lang na ay nagsulod nga nakaputi. Unya, nagpa-music siya sa iyang component o jazz music, iyang gipakusgan kay tuas sa gawas, kay para makadungog siya. Masama po yung sa gipahinayan mo. Iyan na pong gipakusgan. Gipahinayan na po. Pinuang mo ginida. Unya, there were times nga, nindot kaayo ang mga linuto kung humot kaayo. Unya, namatigdan niya ang LPG, ning gamay. Ang iyahang shilin, basta ka LPG, ning gamay, ingon niya, muluto man gani mo, pagpalit po mo. Muluto man mo, pagpalit mo. Hindi ko matuwa na, engineer, oy. Siya nagsulti na ako na. Para dili kayo taas ang istorya, dili ta ko kayo mutuo kay ko, basig mo imuhara na. It was concluded, the story itself, it was verified and concluded to make it true. Iyang asawa o iyang anak, dito sa Pikas Lungsod, nag-overnight. Sa ito pa, walay tao sa balay.
Isarada ng balay, close ang suga, lakaw sila, paglakaw nila magkigsuunan, pagka alas 7 sa gabi, ang linuto, perting hamutap, ning adto sa balay sa silingan, ingon mo sila, matay ni si engineer, na pagkataod-taod ang suga, full blast kayo, perting hayaga sa sulod sa balay. Ang mga linuto, perting yung lamia kayo. Ingon ang silingan, matay ka nang sultihan, matay ni si engineer. Naaday siya party siyang balay, wag yun, nginbita na to, bantay ni siya. Unya kalit lang, na ay mga sakyanan ilang nakita nga nindot kay unya ang mga tao nga naa sa sulod sa balay, mga bisita, mga dignified, mga tag-as, mga gwapo kayo. Kaysa nakakita ang silingan, kita yun nila magkagsunan sa sulod sa balay, nagparty sila. Siguro ba na ay birthday guro nila. Sa kay pag-count sila birthday, kay tuwa sila sa langit dito, Pagtandugaya, wa sila i-count-count sila birthday. Nag-party sila. Pag-party, pagka 9:30, pagka 10 o'clock, off ang suga. Lakaw na, wala na'y tao. Pag-uli ni engineer, giingnan, sugata din siya sa iyang mga silingan, engineer, matay. Naada ay kay party gabi sa mong balay, engineer, wag gid ka manginbita namo pagkalami kay sa mga pagkaon yun perting humuta kayo. Ang ila ato nga mabahinan po sila unta ba sa pagkaon. Ingon ni engineer usang party. Usang party hagod. Wala mi diha natulog sa akong balay, tuwa mi sa pikas lungsod sa akong asawa ug akong anak, among gisirad anang balay, ang mga suga tanan. Uy, kinsa man ito engineer? Guwapo kayong imuha mga bisita, mga dignified kayo, sadya kayo, humot kayo mga kinsa man ito? Ako to mga borders niya. Dili ta kumutuo apan pagsulti ni engineer nga iyang mga silingan itself nakakita sa mga fallen angels nga nagparty sila magigsuunan. And I said, yes, the Bible is true. Ang tinuod, ang Biblia, tinuod. Mga kaigsuunan, ako kamusultihan, ayaw gyud pag tiaw-tiaw. Ilonggo, ayaw, hindi gin maglango-lango. Kay ari ni sila ang mga fallen angels bala. Hindi gid kamo magyaga-yaga. Kay naa ni sila. Be sincere to your connection to the Lord. And these fallen angels has nothing to harm you. They have nothing to do to harm you, mga kaigsuonan. Padayon nga nag-ingon, ang pinadayag 12:4, og ang iyang ikog nagaguyod sa ikatulo kabahin sa mga bituon sa langit. Pila kabahin? Ikatulo. Wala ko'y data kung unsa gidaghanon ang manulunda sa langit. Pananglitan. Ang manulunda sa langit, nakaabot siya o gitawag 10 million. Pila man ang 1/3 sa 10 million? Ha? Pila man, ma'am? 300. Tulo kabahin, di ba? 300. 3 million, not 300. 3 million out of 10 million. Maoy nahulog gikan sa langit gani adin karon nga wa gyud sila'y kamatayon. Nganong wala sila'y kamatayon kay gi-reserve sila panahon sa paghukom sa Ginoo. Wow, nindot kaayo ugma ang atong study. Balik mo ugma makigsunan, very nice kaayo. Ako isulti ninyo, ikaw ako nga makaadto sa langit. Ikaw magahukom kay Lucifer. Ikaw magahukom sa mga manulunda before sila i-judge, before sila sunugon sa linaw nga kalayo. Imo sila, ako silang hukman kung kita tuan na sa langit, magabakasyon for 1,000 years. Kalindo. Before the fall, we know that Adam and Eve first have dominion over the earth. Kay balo kita magigsunan nga sa wala pa mahulog sa sala si Adan ug si Eva, gitagaan sila sa Ginoo og katungod sa pagdumala sa kalibutan. That is why igsoon. Okay, giingon din ha.
Tungod ni ana nga sila dumala sa Ginoo o kanindot sa ilaha nga opportunity during the time because makasulti sila sa Ginoo nawong og nawong. Nindot kaayo no? Sa Garden sa Eden. Ang mga tanom, ang mga mananap, were very friendly, makigsulti sila. Og ang bitin kani adto igsoon kabalo kamo sang bitin, nagalupad ang bitin gitawag one of the beautiful spaces in the garden ang gitawag serpent. Kanindot sa serpent. Pero pagkahulog ni Lucifer dinhi sa yuta, grabe ang kasuko niya sa Ginoo, napungot gyud siya kay Ginoong Hesus. Kaya nga naman gusto sad siya nga makig-level sa posisyon sa Ginoo. Gusto sad siya ma-recognize as the same level as the Son of God. Pero wa siya gi-recognize sa Ginoo. Napungot kaayo siya o gilambog sila din sa yuta. Kaya bilo kamo kisay nahasngan sa kasuko ni Lucifer. Si Adan ug si Eva ang nahasngan in town makigsuon. Unsa may bawt ni Adan ug ni Eva? Kay gituga ra sila, si Lucifer dugay na didtuya sa langit. Mao na gani igsoon, ayaw gid mo panganti sa inyong kaugalingon nga makasugakod kamo sa mga tentasyon, sa mga pagsulay. Di gyud ta makasugakod kundi tatabangan sa Ginoo. Amen. Amen. Mao na niya si Lucifer diri, ingon si Lucifer, niya mo Adan ha og Eva ha, perting sukuan ako sa Ginoo, kamo mo'y mahasngan na sa akong kasuko. Kalo kamo igsoon sa gihimo, matod pa sa Genesis, si Lucifer nangita siya ug sa iyang himuon. Nakit-an niya galupad ang bitin, paglupad sa bitin, nag-impersonate siya, iyahang gigamit ang bitin o ang bitin nagsulti. Pero sa giingon, sa Ginoo kang Adan kag Eva, Adan, Eva, hilway kamo sa pagdumala sa tanan nga mga gituga sa Garden sa Eden, magluwas ra gyud sa usa ka kahoy nga naa sa taliwala sa Garden sa Eden. Usa ngalan sa kahoy gani? Kahoy sa kahibalo, sa dautan, ug sa maayo. Adan, Eva, ayaw gyud mo kupot, ayaw mo magkaon sa kahoy. Naay sugo wala. Naa. Unsay sugo sa Ginoo, ayaw gyud mo ipo, magkuha kag magkaon. That's the command. Asay problema ni Adan ug ni Eva, ilang gi-disobey ang Ginoo tungod kay naalkansi sila sa reasoning ni Lucifer. Mga asawa usahay, mas nindot yun mga asawa no nga magpabilin na ta sa balay sige tag suroy-suroy kay magsuroy-suroy ta makit-an ta sa atong karaan nga boyfriend agoy makalingaw ning Facebook oy. Pagkadaghan kayong mga linaswa nga Ginoo mauna ning kalibutan karon lang na ako'y nabasa sa akong Facebook nga naabtan ang asawa sa seaman ug ang iyang kabit didto igsuon nagkuan sa motel girid nasakpan dito sa sulod tawa lagi nagsuroy-suroy man unang andam gyud mo in taon oy magmatngon mo kay ang yawa grabe kaayo ingon si Ginoo ayaw gyud ha pagsuroy ni Eva kadungog siyang tingog, Iba! Iba! Nganong dili ka magpaduol dinhi sa kahoy ug imong tan-aw ng kay pagkanindot pagkatahom kay. Pagduol ni Iba, nganong dili man ka muhikap ug mupubo sa kahoy ug mukaon. Dili kami gitugutan sa Ginoo nga mukaon kay kung mukaon mi mamatay kami o sa giingon sa yawa, dili gibakakan na gyud mo sa Ginoo. Ang tinuod, kung mukaon mo, maparihas mo sa Ginoo. Alkansi na si Eva sir. To make the long story short, pagkaon niya, human sa kaon niya, o sige sa Ginoo, mukaon gani mo, mamatay jud mo. Namatay sila wala. Igsoon ang grasya gitawag, the dispensation of grace. Dili nagsugod sa time ni San Pablo. Na ay mga tinuuhan nga nagtudlo igsoon nga ang grace dispensation nagsugod sa time ni San Pablo. No, the grace dispensation was started there in heaven and representing Jesus Christ. Sa diha nga paglapas na kaon na si Eva, wa man siya mamatay, gidad-an niya si Adan. Hala Eva nga nagkaon ka di bang Ginoo nagingon nato di ba? Uy, di wa man ko mamatay. Pagkaon ni Adan, kitaan niya si Eva, hubo. Kitaan niya po siya, hala, naibitay-bitay. Nago sila. Hubo man sila.
Patyo na unta sila sa amahan, oy. Pero kabulo kamo sa giingon, giduphan ni Ginoong Hesus si Adan ug si Ibang nag-ingon, Father, palihog. Ayaw sila patyang. Akong ihatag ang akong kinabuhi nga mo'y muluwas diha kanila. Dito ko igsoon sa Jerusalem last 2,000. Usa sa among giadtuan makaigsuonan katong gitawag Calvary's Cross. Dito igsoon pag-abot nako sa cross nga gipahimutangan nga si Kristo gibitay. Nakaingon ko, Ginoo, salamat dinhing dapita, imo ako giluwas, imo giluwas sa makatawhan nga mutuo kanimo, mudawat kanimo ng ilang personal nga manluluwas. Jesus Christ was crucified at the cross of Calvary. Then after namatay siya, gilubong siya, after 3 days nabanhaw siya, then after 40 days ngayong pagpakikauban sa mga disciples, ning saka siya sa langit, o karon tuwa siya sa langit, nag-andam siya og luna alang kanimo, og mubalik siya sa dili madugay, kuhaon ikaw ug ako. Kuhaon ikaw. Ang kalibutan nga atong gipuy-an magigsuonan ako kamusultihan, gitugyan na ni sa Ginoo sa yawa. Satan is dominating the world today. Gigamhan na sa yawa. Tanawa rin ninyo na maigsoon, oh? Human sa unsaman, sa pagkasala ni iba o sinitabo, pila ka ninyo ang nakahinumdom sa onslaught after Yolanda sa Tacloban. Perting luuya. Ang mga patay nagbansiwag, ang mga building hindi madrawing. Just lately, ang wildfire sa Hawaii, perting daghana mga building, pila ka tao nangamatay. Very unpredictable. Muabot ang kalamidad, naay kamatay, muabot sa kalibutan. Because of what? Kinsa ang hinungdan? Because of Lucifer. The devil is a deceiver. Giingon sa Ginoo, ang tanan nga nakasala, nawad-an sa himaya sa Dios. Kay ang tanan nakasala man, matod pa sa Roma 3:23. Good news karong gabi, walay matarong nato sa tubangan sa Ginoo, ang tanan nakasala. Abi gani nako, ang akong higala, ang iyang pangalan, perpekto. Ang iyang angga, 7. Kaila guro mo ni anak, taga Cebu na, pero kanto sa Mindanao. Kanunay ko sa tong, mayong, kamusta man katong, iyang ngalan, perpekto. Usama pagkausaang ang iyang apelyido, Tagaktak. Pagkanindot sa ngalan, perpekto. Pero apelyido, Tagaktak. That is why karong gabi, walay matarong sa tabangan sa Ginoo. Kitang tanan makasasala o nagkinahanglan nga luwason sa Ginoo. Kadto lamang ang nakasayod, nahibalo sa kamatuoran, tinuod nga kamatuoran, o dawaton si Kristo, luwason sa Ginoo. Igsoon, may bayad ang sala. Kabalo ka mo, o say bayad sa sala? Very precious. Ang anak sa Diyos mo'y gibayad sa sala sa mga katawhan para luwason ikaw. Pero magkaigsunan, ang sala na ay konsekwensya, matod pa sa Roma 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Ang bayad sa sala, kamatayon, apan ang grasya sa Ginoo, igsoon, may maghahatag ka nato sa kinabuhi ng ulang katapusan. Pinaalgilan kay kinsa? Kay Jesus Christ. Igsoon. That is why, ang yawa karon, nag-ingon din Satan accusation against God because his pride, he accuses God of 2 things, nga ang balaod, lisod tumanon. Ingon niya, dili matuman ang balaod sa Ginoo sa langit, lisod. Mao na'y rason sa yawa. Mao na ang mga tao iyahang ginasutsutan nga dili kamo magtuman sa balaod kay lisod. Wala na'y balaod. O sa may tabo igsoon kung wala'y balaod. Ha? Mao na igsoon. Satan is jealous of God. God is a God of love. Ako na rin humanon, kung sunan, dili madugay, humanon ko na. Why does Satan occupy his time? Ang Hope Ono City nagingon, Satan is going to and fro in the earth, inciting nation to war, people to kill, and what? And to steal. Giingon ni Hope, ang yawa karon nagasuroy sa tibok kalibutan.
Nagasutsut siya sa mga nasod. Iyang gisutsutan ang Russia, bumbahi ang Ukraine. Sutsutan ang China, bumbahi ang Pilipinas. Pagkanindot. And Satan is the author of all these things. O iyahang gisutsutan ng mga tao, ripa na siya, patya na siya, kawati na siya. It is Satan who what? Does the things. Magigsuunan, ako kamo sultihan, tinuod nagiingon sa Muslim, nga 10% ragyod ang tinuod nga Kristohanon sa Pilipinas. Nga naman, kung imong tanawon, daghan kaayo ang mga dautan nga nang hitabo sa Pilipinas. Kung tinuod pa 90% ang mga tinuod nga Kristohanon sa Pilipinas, unta wala na yung mga krimen nga nang hitabo sa Pilipinas karon. So this is true. So asa kamo igsoon ni anang porsyentuha. Di ko na lang pag-discuss mo kay igsoonan, I will go direct to this. Ang Dios gugma, kung walay gugma unsay may tabo sa kalibutan. That is why ang Ginoo nag-ingon sa Juan 14 versikulo 15, if you love me, keep my commandments. Kung ikaw nahigugma kanako, tumana ang akong sugot. May gugma ka mo sa Ginoo? Tumana ang Ginoo sa iyahang sugo. Mga banan, higugma mo sa inyong asawa, sunda kung unsa ang gishangyo sa inyong asawa. Mga asawa, higugma sa inyong bana, sunda. Kaya walay gubot. Mga kabataan, higugma mo sa inyong ginikanan, sunda inyong ginikanan. Nahigugma mo sa atong nasod sa Pilipinas, sundan niyo ang balaod. Walay gubot, may tabo. And that is love, mga kaigsuonan, matod pa. So karon, Calvary's cross is the answer to the problem. Ang problema nato karon naaigsoon ang tubag sa cross sa Kalbaryo. Mura siyag kapildihan ang bukid igsoon nga gipakamatyan ni Kristo apan nahimo siyang bukid sa kadaugan. Ang paglapas sa balaod nagkinahanglan og kamatayon sa mga makasasala. Mao gani na igsoon nga ang uban kanato nangamatay na in taon wa makadungog sa kamatuoran. Praise the Lord kaniya kamo wa pa in taon ta mamatay. Salamat sa Ginoo nga kadungog kita sa kamatuoran. Christ was our substitute to indicate His law and love, to answer the accusations. The price has been paid for anyone willing to accept. Victory has been won. Ang kadaugan igsoon gidaog na diha kang Kristo. I think this is the last one. Mag-igsonan, how can we overcome Satan? James 4:7, submit yourselves to God. Karong gabi, pila kanyo maingon, yes Lord, akong isurrender, akong itugyan ang akong kinabuhi sa inyo. That is the only way where we can defeat and overcome Satan. Ato bang madaog ang yawa? Then sunod, Jesus met Satan several times and defeated him. Nakakadto ko igsoon sa taas nga pinakol sa temple. Dito kami nagbisita igsoon. Nagtungtong ko, taas, uy! Kung mulukso si Kristo, patay gud siya. O sa giingon, ni Satanas kay niya, ingon siya, kung tinuod ka nga Ginoo, lukso ka. Kay ang manulunda sa langit, sapnayon ka, luwason ka. O sa giingon sa Ginoo, palayo, Satanas, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Kung tintalon gani kamo, ampo kamo sa Ginoo. Mao gyud gisulti sa Ginoo, ampo. Then our choices tonight. In heaven Lucifer had a choice. All of us have a choice. Gitagaan sa Ginoo si Lucifer og kagawasan sa pagpili sa langit. O sa gipili ni Lucifer ning rebuild sa Ginoo. O sa resulta gihulog siya dinhi sa yuta og gipaabot ang paghukom, sunugon siya sa linaw nga kalayo. Ato nang tun-an ang impierno magigsuonan pagkanindot ni sari. Lucifer chose to disobey God. Let us choose to obey him. O sa gipili ni Lucifer, naglapas siya sa Ginoo. O sa may atong pilion karon nga gabi. Atong tumanon ang Ginoo. The challenge of Christianity is obedience. O sa ganing hagit sa pagka-Kristohanon? Pagka-matinumanon. O sa hagit ni Lucifer, wala siya nagtuman sa Dios. Asa siya karon? Gihulog siya gikan sa langit, uban sa mga manulunda, dinhi sa yuta. Wala naman hulugan Ginoo kanato. Asa mamatay hulog? Gipaabot na si Ginoo, apil ang mga tao nga ning kampi kay Lucifer, apil nga sila sunugon og ikaw og ako. Makigsonan, praise the Lord.
nga ang Ginoo nagpadayag sa kamatuoran karong gabi. Busa ugma. Nia ang yawa, nia mga malunda, nagahom sa kalibutan ng biktima kanimo o kanako. Tungod niini, God will come to rescue you and me. God's rescue plan, ugma tun-an nato makaigsuonan ang gitawag rescue plan sa Ginoo. Luwason niya ikaw ako kay ang yawa grabe kabangis sama sa leon nga nangagulob nangita sa iyang tukbonon nining kalibutana. Ang Ginoo nakakita niya na nga wa kitay gahom. That is why God is planning to rescue you and me. Pila ka ninyo magaingon, salamat Ginoo sa kamatuoran. Ipakita sa imong pagtindog karong gabi magaingon ka, Ginoo ako kang pilion. Kung si Lucifer nagpili sa paglapa sa imong pamalaod, karong gabi Ginoo, ako kang pilion nga magatuman ako kanimo. Salamat sa imong saad nga kung ako magatuman kanimo, imo ako panalanginan, imo ako proteksyonan. Ikaw ba magatindog kaoban kanako karong gabi o ipakita sa Ginoo nga magaingon, yes Lord, I am willing to surrender my life diha nimo. Igsunan ako kamo hangyon sa pagtindog uban kanako magaampo kita. Salamat Amahan sa kamatuoran nga among nadunggan karong gabi. Salamat sa among magkaigalaan nga naminaw sa radio. Hinaot sila Ginoo magahimo sad sa ilang nga desisyon. Sama niining among magkaigsuonan dinhi karong nga nagabarog sa imong atubangan. Tungod ilang nasabtan, ang lintunganay, ang istorya behind Lucifer's and his angels, nga imong gihulog dinhi sa yuta because they choose to disobey you. Ilang gipili Ginoo nga magasuki sila kanimo, magalapas sila kanimo, busa karong gabi, tudluing matag usa kanamo, nga amo ikaw pilion, amo ikaw tumanon, aron kami Ginoo, maapil sa imuhang makatawhan nga nagapaabot og imong luwason sa dili madugay. Salamat Ginoo sa imong pagpakamaayo. Papulia kami karong gabi nga among balunon ang kalipay ug ang kamatuoran. Ang imo balaang manulunda magauban kanamo, magaproteksyon kanamo hangtod makabalik kami ugma nga malipayon na sad nga magapaminaw sa imong mga pulong. Ginoo ang tanan among gitugyan ug gisalig uban sa kapasaylohan sa among mga sala tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Maglingkod tayo magkaigsuonan, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Tingising-ising. Atong pasalamatan ang atong mga listeners sa AWR, Hope Radio Toledo, 106.3. Kini nga programa hatid sa inyo ng Hope Radio Toledo. Ang radio station nga naghatag kanatog paglaom. Amen? Ang way mo amen, way labos rapol. Amen? Napugos lagi. Sugod ta, asa naman to ako, mga backup din huwaman. Nag-connect pa. Atong pasalamatan, by the way, kinsay naay bana, pataas kamot. Atong naay bana, katong naay asawa. Ang pangutana, naabad rin yung asawa. Naapod yung bana. Yung anak. Wala mo yung anak. Wala mo. Tuwaro dito. Kinsa may anak kaning na diri. Katong anak, diri, tindog diri sa tubangan. Diri sa tubangan, tindog mo diri. Katong naay bana og mga anak nga naa diri, tindog mo sa tubangan, diri. Sige. Okay. Way hulmanay ha. Basig manghula mo og anak. Sige. Mga asawa ug bana nga naay po'y anak. Ang way anak, wag na sila'y anak.
Sige, linya lang mo da, linya lang mo, linya. Linya. Sige. Usa lang kalinya, usa kalinya. Atensyon. Awin ako nag-Boy Scout, di ba din? Sige. Asawa. Asa man yung anak? Asa yung mga anak? Ada ko imong anak. Tapa mo dito. Bahala mo na magsabot kung kinsay amo angko na ng anak. Pila ka buok? Usa, duha, tulo,